Good morning mga kapatid, good morning. Isang magandang umaga sa ating lahat. Exact location natin, nandito tayo sa Saskatoon. Nag-fuel lang ako pero kanina dun sa Flying J meron tayong nakita na kaibigan natin at syempre ang ating idol sa trucking dito sa Canada, si Boss Marco, si Pinoy Trucker. Nandun na yung bagong truck niya, wala na yung Freightliner, bali Peterbilt na yung dala-dala niya. At napaka-rare na occasion na magkikita kami talaga, magkakataon na magkikita kami sa isang lugar. Na-tsempohan ko lang na nakita ko siya, paalis na ako. Nagpi-pre-trip siya. Kagabi ko pa nakita yung truck na yun, pero hindi ko alam na truck niya kasi nga bago na. So yun, nagkamustahan. Unfortunately wala akong dalang cellphone or camera, so hindi ako nakapag-video. Pero si Boss Marco nakapag-video siya, so mapapanood niyo yung encounter namin sa kanyang vlog for sure. So yun nga, medyo busy ako, mga kapatid. Alam niyo naman na meron akong inaasikaso. Matagal ko nang pinlano. Sa Pilipinas pa lang ako, plano ko na talaga, naplano ko na yung mga gusto kong gawin dito sa Canada. Ang sa akin lang is kung mabigyan ako ng pagkakataon, ng opportunity na magawa yun, na magawa yun dito sa Canada, then salamat, and lahat naman is according to plan ang nangyayari, yung mga pinlano ko na gusto kong gawin, gusto kong makuha, unti-unti nakukuha ko, like yung status ko rito, hindi ko pa nasabi, pero permanent na ako dito sa Canada, permanent resident na ako. After turn right at the traffic light. 2 years and 3 months nang nagkaroon ako ng work status dito, doon lang yung time na inayos ko, inasikaso ko na yung aking permanent residency. So it's 2 years and 3 months naging permanent resident ako dito, mga kapatid. So napakalaking blessing yon para sa akin, na mabigyan ako ng pagkakataon na manirahan dito sa Canada hanggat gusto ko, as long as sumusunod ako sa kanilang immigration policy, sa kanilang mga batas. Mabuting mamamayan ako, may pagkakataon ako na manirahan dito ng panghabang buhay. And lahat ng pasasalamat ay sa taas, dahil alam ko hindi ko itong magagawa ng sa sarili ko lang. Kailangan ko ng tulong ng nasa taas. Nanalig ako sa kanya na ipagkakaloob niya to sa akin sa tamang panahon, at ito nga yung tamang panahon. Dahil noon pa pinalano ko na, hindi ako sinuwerte, pero hindi ako nawalan ng pag-asa na darating ang isang araw makakapunta ako rito. At ngayon nga nandito na ako, meron akong magandang trabaho at isa na akong permanent resident, So salamat sa taas. And nalulungkot ako, mga kapatid, na ibalita sa inyo na alam ko maraming sumubaybay sa akin simula sa umpisa, yung mga nandyan na mga subscriber natin, at yung ibang viewers natin na patuloy na sumusubaybay sa ating mga content, sa mga pangyayari sa pang-araw-araw na biyahe ko. Maraming salamat sa inyo. Yan ang una sa lahat, sa aking mga kaibigan, sa mga tao na naniniwala sa akin na kaya kong gawin ang mga bagay na to
maraming salamat sa inyo. Alam nyo kung sino kayo. At mga mahal ko sa buhay, salamat sa inyong suporta. Walang sawang pag-unawa, ano, at paniniwala sa kakayahan ko at kaya kong abutin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon. Maraming salamat, ano. At yun nga mga kapatid, ano, mga brother, mga sister, dumating na yung panahon para embrace ko yung mga pagbabago, no? Hindi lang sa buhay ko bilang permanent resident na rito, so may mga pagbabago, and of course sa aking career na pinili bilang isang truck driver dito sa Canada. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ito na ang huling biyahe ko sa New Hope Transport. Iniisip ko nga kung magbibideo pa ako ng last na biyahe ko, pero nung nakita ko si Boss Marco kanina, na-inspire ako na kailangan kong gumawa ng content para sa last na biyahe ko dito sa New Hope Transport. Maraming salamat New Hope sa mga boss ko, no? Kay Boss Jake, kay Ma'am Mandy, sa aking mga naging dispatcher, si Rene at si Bruno, kay Abe, kay Brett, sa lahat ng mga nakasama ko sa trabaho, lalong-lalo na sa mga tropa natin na bagong pasok sa New Hope. Maraming salamat sa iyo. Shout out kay Sherwin, kay William, kay Raul, kay Vic, kay Albert at kay Recto. Yan yung mga kapapasok lang sa New Hope na nakakalungkot dahil naging maganda na yung mga samahan namin, ano. Araw-araw nag-uusap kami. Iiwanan ko sila, pero alam ko nasa magandang kumpanya sila, no. Nag-i-enjoy sila, meron silang family time na, dahil ang New Hope, they value your time, especially your family time, ano. Yung social life mo, binavalue nila. They respect you as a driver. Kaya sa New Hope ko naramdaman ang kahalagahan ko bilang isang truck driver, dahil nire-respeto nila ang profesyon na ito, no? Pinapahalagahan nila, ano, binibigyan ka ng halaga at respeto. Maraming salamat New Hope Transport. And of course, wala na siya ngayon sa company, si Sir Jason. Maraming salamat sa iyo. Siya yung nag-hire sa akin, but unfortunately he moved on a different company. At yun din ang mangyayari sa akin, mga kapatid. Panibagong chapter sa buhay, kalsada. Abangan ninyo, mga kapatid, ang mga pagbabago, no? Malaking pagbabago, malaking responsibilidad sa ibang kumpanya, no? At yun, salamat talaga. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na natutunan ko, no, sa New Hope. Napakarami kong natutunan. Na-train ako ng husto sa kalsada, sa pagmamaneho o pag-secure ng load. Napaka-importante. Ang dami kong natutunan sa kanila, dahil maganda talaga ang training, ano. And of course, yung experience ko sa kalsada, sa araw-araw, utang ko yan kay New Hope Transport. Maraming salamat. Napakagandang kumpanya. Hindi ko kayo makakalimutan. Hanggang sa muli, thank you again, New Hope Transport. At yun, mga kapatid, bago pa ako maiyak, ano, yun na nga. Ito ang huling biyahe ko. Papunta ako ng Edmonton. Then after nyan, pagbalik ko ng Winnipeg, I'll pack my things, and then iuwi ko sa bahay. And sa Monday, abangan ninyo, dahil pupunta tayo doon sa bagong unit ko, no, na gagamitin para sa bagong kumpanya, no. And
It's been a long process. Nabanggit ko na yan sa mga unang videos ko, mga kapatid. Nasa Pilipinas pa lang ako, nangangarap na ako na one day makakapunta ako rito at magiging isang truck driver. Nangyari lahat yan, ano. Although ngayon medyo mahirap yung pathway na dinaanan ko, no. I'm not saying na hindi na doable, pero mahirap. So I don't advise na gayahin nyo yung pathway ko. For the meantime, lay low muna, no. Kung may agency, may company na pwede kayong pag-applyan dyan sa Pilipinas, mas mabuti. Pero kung magtuturist kayo and then susundin nyo yung pathway na ginawa ko, medyo mahirap sa ngayon, mga kapatid, ano. Medyo mahirap. And gusto ko na rin i-announce sa pagkakataong ito, mga kapatid, na gusto ko na ng mas challenging pa, no? Hindi lang sa bulsa, no? Sa responsibilidad bilang isang truck driver. Kaya nag-step up ako, no? Sa susunod na level ng pagiging isang truck driver, owner, operator dito sa Canada. So yun ang dahilan kung bakit hindi ako masyado nakakapag-upload ng mga videos, mga kapatid, dahil napaka-busy ko. Pinroseso ko yung aking truck, ano. So abangan nyo ang truck ko, i-reveal ko sa inyo maya lang kung anong ipinangalan ko sa kanya at bakit pinangalan ko yon, ano. Nag-decide na ako na maging isang owner operator, maging business owner, magmay-ari ng sarili kong truck. Kakibat niyan is malaking responsibilidad, ano, dahil hindi kagaya ng company driver. Pagdating mo sa yard, iiwanan mo na lang yung truck mo, tapos na yung responsibilidad mo doon. Pag ikaw na ang may-ari ng sarili mong truck, kahit off mo, iisipin mo ang iyong truck, dahil kailangan pag-ingatan mo, no, alagaan mo, dahil dyan na ako kukuha ng aking ikabubuhay, ano. So hindi ito overnight decision lang, mga kapatid, ano. Taon in the making, no. Nasa Pilipinas pa lang ako, napapanood ko na si Lakay Trucker, ano. Siya yung kauna-unang nakilala ko na owner operator. Sa kanya ako nagkaroon ng inspirasyon para tahakin ang pagiging may-ari ng isang truck din, ano. May-ari ng isang business dito sa Canada. And mula na nagkaroon ako ng idea, no, nagsaliksik na ako, nasa Pilipinas pa lang ako, no. Nag-aral na ako. Pinag-aralan kong mabuti kung ano ang mga negative and positive ng pagiging isang owner operator. And I think after 2.5 years ng experience, I can say na I'm ready, no. Ready na akong mag-rock and roll. Alam kong kakayanin ko, no. Sabi ko nga, hindi lang overnight decision to. Many days, months, weeks, years of decision bago ko makarating sa final na gusto kong gawin, na maging isang owner operator. So marami akong pinagdaanan, pinag-aralan. Bawat araw nakikinig ako ng mga vlogs, mga podcast, nanonood ako ng mga videos, nagtatanong-tanong ako sa mga owner operator nakakilala natin, ano. Shout out nga pala kay Philbert, dati kong kasamahan sa New Hope, na lumipat sa isang company, ano, kung saan dun din ako lilipat. Siya yung kumbaga nag-help sa akin para magbigay ng payo. Shout out sa iyo, pre. Magkita tayo sa Monday. Kukunin natin ang truck ko. Kung makakapunta ka, salamat, dahil wala namang akong kasama rito na pwedeng sumama sa akin para samahan ako sa isang bagong chapter ng pagiging isang truck driver. Shout out uli, Philbert. Salamat, pre. And of course, bago ko makalimutan, mga kapatid, no, meron din akong gustong pasalamatan. Thank you to you, Martin. He is my
co-worker sa New Hope. Driver din siya, isa siyang Chinese. Siya yung nag-engganyo sa akin, ano, nag-advise, nag-push sa akin, ano, para finally kumuha ng sarili kong truck dahil siya, owner-operator na rin siya. Martin, thank you so much for all the help and advices, ano. Thank you, Martin. See you on the road, bro. Bale, kaibigan ko siya, nasa Big Freight siya, owner-operator siya, no. Marami rin siyang naitulong sa akin sa proseso ng pagkuha ko ng truck. Marami siyang ibinigay sa akin na information para maging smooth sailing yung aking proseso at makakuha ako ng good deal sa aking bagong truck. Thank you again, Martin. At yun nga, hindi overnight decision lang, pinag-aralan ko talaga, no. And I think kaya ko, no. I know sa sarili ko, kahit sa Pilipinas, nagkaroon na rin ako ng experience para magkaroon ng business. Meron akong konting idea, no. Iba rito sa Canada, alam ko, pero yung pressure, yung stress is almost the same, ano. Kailangan lang talaga na iplano mo mabuti, meron kang concrete plan para sa mga gusto mong gawin, sa mga gusto mong maabot o pangarap sa buhay, ano. Napaka-importante ng plano at goal. And thank you ulit sa mga taong naniniwala sa akin. Abangan nyo, mga kapatid, magkakaroon ng mga konting pagbabago. And ipapakilala ko sa inyo si Alex. Alex ang pinangalan ko dun sa truck ko, no. Dahil nung na-approve na ako sa truck, no, dun namamayagpag si Alex Ayala sa tennis, ano. And naisip ko na Alex ang ipangalan ko dahil para makuha ko yung good vibes, ano, yung winning attitude ni Alex, ano. So yun ang naisip kong ipangalan sa aking bagong truck. So you're gonna meet Alex on Monday. Ipipick up ko siya. Doon ko na lang sasabihin kung anong brand, ano, kung anong kulay. Hindi ko gusto yung kulay. Actually, yung kulay na yun, hindi yun yung kulay. Meron akong ibang order. Dapat darating siya ng May pa. May 16. Pero merong isang unit na kagaya din nung sa akin, mas upgraded nga lang, nag-back out yung nag-order na yon. So ang ginawa sa akin is in-offer sa akin yon, the same deal, kahit mas advanced siya, mas top of the line siya, no. Halos top of the line, wala lang yung mga safety features tsaka yung digital side mirror, no. Pero yung mga ibang features niya, top of the line siya. So mamimit nyo siya, mga kapatid, sa Monday. So pag nag-video ko ng Monday, hopefully Tuesday or Wednesday next week, makikita nyo na siya, mga kapatid, ano. Excited ako, sa totoo lang. Ang feelings, ang nararamdaman ko is excited, na kinakabahan, na hindi ko mawari. Iba ang aking nararamdaman, mga kapatid. Of course, merong kasamang takot, ano, dahil bagong journey, bagong company, bagong policy, malaking responsibilidad, kaya nandyan yung kaba, no, na nararamdaman ko. Pero alam ko na makakaya ko to, no, sa tulong ng mga taong nakapaligid sa akin, na naniniwala sa akin. Sa inyo, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay, patuloy lang po kayong nandyan at manood. And pipilitin kong makapagbigay pa ng mga ibang impormasyon. Yung journey ko as a permanent resident na, isi-share ko rin yan sa inyo, no? At from truck driver to owner operator, magkakaroon ako ng mga experience, and I wanna share that also para dun sa mga kapatid natin na nagbabalak na maging owner operator din soon. Wala pa akong masyadong experience, but I wanna share kung paano ako nag-prepare, paano ako naghanda. Abangan nyo po yan, mga kapatid, ano?
And again, I want to say to my New Hope Transport family, thank you so much. It's been a really good and great journey na makatrabaho ko at makasama ang mga kaibigan, workmate sa New Hope Transport. Thank you so much and God bless. At yun lamang po mga kapatid. Ito ang magiging huling video ko bilang isang company driver dito sa New Hope Transport. Patuloy po kayong sumubaybay at wag po kayong magsasawa. Thank you so much. At wag po natin kakalimutan, lagi kong sinasabi, mata po sa kalsada at kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, isang magandang umaga.